Si Ka Eric po ito, mga kababayan, ito po ang totoong pwersa ng tunay na party list. Sapagkat ito po ang party list na hindi kontrolado ng kontraktor, hindi kontrolado ng sinumang malalaking bundat ng mga politiko na may malalaking pondo. Ito po ang party list na tumatayo sa tatlo at mahalagang bagay. Number one, ang Ipanaw Sambayanan po ay magiging boses ng ordinaryong mamamayan, mga katutubo, kabataan, kababaihan, mga manggagawa, mga magsasaka at magbubukid sa pamamagitan po ng legislative agenda, hindi ng ayuda. Ang ayuda po ay obligasyon ng gobyerno, hindi para bumili ng loyalty ng mamamayan. So may ayuda o wala, titindig po ang Sambayanan at ang Ipanaw na nag-merge ngayon para ang boses sa pamamagitan ng batas. Kasi ang Kongreso ang papasokan namin ni Atty. Busantog, yung number 1 natin na nominee, and Dr. Loren Bado yung number 2 at ako sa number 3, batas po at mga oversight function sa pag-review ng programa ng gobyerno ang ating gagawin. So, una sa lahat, multi-sectoral, pero ang sentro at puso nito ay ang mahigit 20 milyon na katutubo na hanggang ngayon walang tunay na representasyon sa gobyerno at lalo na sa Kongreso. Ginagamit sila para sa pagmina ng mga ginto, tanso at mahalagang mineral, tagapagtaguyod ng bundok, ilog at kagubatan at mga kalikasan at patrimonya, pero sila ang pinakamahihirap, milyon-milyon sa kanila. Kaya kami nagsama-sama at ginamit po namin yan nung ako'y nasa NPA. Ang kanilang kahirapan, niloloko namin sila, ginagamit namin ang galit sila sa lipunan at pamahalaan upang i-recruit instead na maging bahagi sa paglalakbay ng pagbabago at magtiwala na kayang mabuo ang mabuting pamamahala, ay ginamit namin sila. Ang mga anak nila at ang kanilang lugar, pinugaran namin. Mabuti dumating ang isang presidente ng pangalan niya, Rodrigo Duterte. At binago niya ang konsepto ng pamahalaan na ginagamit lamang ang mga katutubo sa minahan, sa mga kagubatan, sa troso, sa mga mineralis, pero wala silang pakinabang sa lipunan at mamamayan sapagkat hindi sila naaabot ng totoong kalinga ng gobyerno. Yun po ang dahilan kung bakit tumalikod kami sa NPA, sa CPP at sa NDF. Kaya kami nagsama-sama. Pangalawang agenda ng Ipanaw Sambayanan ay sasama kami. Dito kami magkakaroon ng partnership sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police para tapusin na ang iba't ibang pamamaraan ng pangguguyo, panloloko at pangwawasak ng CPP, NPA, NDF sa ating bayan. Bagamat 90% ng kanilang armadong teroristang grupo ng NPA wala na, ang kanilang mga operatiba at mga recruiter, financier, at ang kanilang mga tagapagtakip at tagapagtaguyod upang umaba ang buhay ng komunistang terorista ay nagtakbo pa ng 11 na senador at mayroon pang mga party list na naiwan. At ito po ang pinapabayaan ngayon ng gobyerno, hindi na sila pinapansin, pinupunduhan pa at ginagamit para sa mga maruruming laro ng politika upang wasakin ang totoong mga lider ng bayan, kagaya ng mga Duterte na namuno ng tama sa ating bayan. Hindi kami para sa Duterte, para kami sa tamang pamumuno sa pamahalaan. Kaya kami tumitindig sa brand of leadership na ipinakita ni Pangulong Duterte at ngayon ipinagpapatuloy ni Sara Duterte. Kung nagkataon man na mag-ama ang dalawa, subalit sila ang representasyon ng tamang pamamahala para sa kapayapaan, kaunlaran, pag-iral ng batas at paglinis ng pamahalaan. Anong problema kung sila ang maging representasyon nito? Kasi naipakita nila sa history at record nila. So kami po ay titindig doon sa totoong lumaban, sa CPP, NPA, NDF. Ang ibig sabihin ba, may naiwan pang galamay ng terorista sa loob ng ating Kongreso? Yes, tatlo pa. Ngayon, at sila ay kumakamal ng limpak-limpak na milyones mula sa pundo ni Martin Romualdez at ng kanilang grupo upang mag-atake sa mga political enemies nila. Yun po ang hindi pwede kasi ang recruitment nila napabayaan muli at manunumbalik sila. So kami lang po ang party list na may ganong ginawa at gagawin ang paglubos-lubusang pagkatalo ng communist terrorism. At hindi kayo madidihado sa bayan ng Pilipino mamamayan, lalo na po sa mga kapatid natin sa overseas Filipino workers. Kaya po namin yan panindigan ang sinasabi namin sapagkat before pa kami papasok sa party list at sa Kongreso, sa Kaliman, ginagawa na namin sa loob ng mahabang panahon.
sa nakaraang gobyerno at ngayon ipinagpapatuloy namin kahit hindi ganun kalakas ang suporta sa atin ng kasalukuyang administrasyon. Number 3, kami po ang mananawagan na dapat ang Kongreso, pag pumasok man kami at palarin, ay hindi dapat pugad ng mga buhayang politiko na parang pagmamayari nila ang pundo ng gobyerno. Ang unang panawagan namin, ang Kongreso dapat ay example ng transparency sa gobyerno. Ang lahat ng pundo at lahat ng mga ginagasto at lahat ng mga proyekto, including flood control project, ay dapat nire-report ng COA at ng Kongreso sa taong bayan. Walang mali sa gagawin dapat yan. Lalo na po ang tinatawag na expenditures at ang mga pondo na ang hinihingi lang, certification lang, papel lang. At alam natin na ibinubulsa ito nila. So kami ba ay hindi magiging bahagi ng sistema na ito? Yes, tatanggap kami ng pondo pero gagamitin sa tama at hayag at lantad, hindi para ibulsa. Klaro tayo doon. Ikukwenta dapat sa taong bayan yun. Ito po yung tinatawag nating kampanya na hindi nyo pera yan, pera ng taong bayan yan. So kung may pondo man kami matatanggap sa loob ng Kongreso, lahat ng congressman at mga senador, magpapasa kami ng paninindigan, patakaran at resolusyon. Suportahan man nila o hindi na dapat ito i-report by the single centavo, hindi exempted ang Kongreso sa transparent audit and report ng financial, including ang proyekto na pinapakialaman ng mga kongresista, dapat i-report sa taong bayan. Sana pupunta ang gastos nito. Hindi na anod sa baha at bulsa na kanilang binubutas sa mga pondo natin. Ang panghuli, kami po ay tutulong sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, at sa ating mamamayan na paninindigan natin ang totoong pagsuporta sa rule of law. Ibig sabihin po, ang Kongreso ay hindi dapat ginagamit para sa mga tao na ang alam lamang ay mag-contempt. Si Mr. Contempt, si Miss Contempt, at ginugurgor at kinakatay ang karapatan ng mga resource persons yan. Ang Kongreso dapat ay maging profesional. Ito dapat ay sadlak at paninindigan sa pagtatanggol ng karapatan ng bawat mamamayan. Yun ang totoong oversight. Hindi po yung paggamit ng abuso sa kanilang order to contempt, ipakulong ang mga tao, bastusin, at kanilang tanggalan ng karapatan at naranasan namin ni Ma'am Lorraine Bado yan. And we believe Atty. Busantog is courageous and experienced enough to stand for that. Hindi po natin bibitawan ng oversight function ng Kongreso to investigate projects, to investigate programs of the executive and other agencies of government, pero hindi dapat ito abusuhin para magpakulong ng mga tao at labagin ang mga karapatan ng mga tao at gamitin ang Kongreso to weaponize Congress para gamitin sa political persecution and manipulation. Yun po ang aming gustong panindigan. At naipakita po yan ni Congressman Marcoleta kung paano ito tuwid yan. Ang mga kongresista na ang alam nila ay maglantad ng mga mamahaling bag, kotse, armas, baril at pera na parang alam naman natin na yan ay galing sa pera ng bayan. Yun po ang mga walang karapatan na pumasok sa Kongreso. Kaya kami nagdesisyon na 3 at ang buong mamamayan na mabuo ang ipanaw sa bayanan. Yun po ang pagkakaiba ng party list na ito. Maraming salamat.